Sa loob ng mahigit 5 dekada, ang mga tubong ito ang nagbigay kabuhayan sa ilang komunidad sa Quezon. Mga tubong naglalabas ng isang kakaibang klase ng likido. Nag-iiwan ng maputing langis sa tubig, malagatas sa unang tingin, ngunit masangsang kung amuyin. Pero may kasabihan, walang masangsang sa sikmurang kumakalam. Panahon, karamihan sa mga taga Quezon, pawang mga magsasaka. Malawak ang mga niyugan, pati na palayan. Pero nagbago ang lahat ng ito nang magbukas ang ilang malalaking pabrika noong dekada 50. Mga pabrikang gumagawa ng iba't ibang produkto mula sa niyog. Noon din unang nakita ng mga taga Quezon ang kakaibang likido na itinatapon ng mga pabrika. Namuti ang ilog dahil sa palutang-lutang na langis. Noong unang panahon, parang may lumulutang na langis. Ang ginawa nila, inipon nila. Yung langis? Yung langis. Kinuha sa ilog? Kinuha sa ilog. Nilagyan nila sa drum. Oo. Tapos nang nilagyan nila sa drum, at sabi nga sa akin, yung ginawa ng iba kong kamag-anak, nagharap ng buyer. Balita ko taga San Pablo yata. San Pablo. Taga San Pablo? Noong unang yun. Oo. Na kumukuha ng langis. Nang matuklasan nilang maaari palang pagkakitaan ng palutang-lutang na langis, naghukay sila ng mga balon sa tabi ng ilog para sahurin ang latak ng pabrika. May mga tubo dito, tapos ito yung lumalabas din sa tubo. Parang pag sa unang tingin, parang tubig na may sabon or parang buko juice. Pero, sama pala na community. Pag inamoy mo siya, para siyang suka, para siyang panis na sabaw ng nyug. Sama ng amoy. Kasi habang tumatagal, umaasim siya. Pag naipon siya dyan, yung lumulutang. Saan galing ito? Sa pabrika. So ito ngayong sinasalok ni Juan, ano na to ngayon? Ay, bakit ang lapot? Sobrang lapot naman ito. Oh, mas mabaho yan kaysa dito. Asama ng amoy! Kapa, kung tawagin nila ito, isang malapot na puto na may nakakasakang amoy. Noong umpisa, hindi ko kanaya. Sabi ko parang ayaw ko na, parang gusto ko na sumuko. Bakit? Parang hindi ko kaya ng baga ko ito, baho. Oo. Pero nung magtagal-tagal mga 1-2 linggo, parang nawawala ng baho sa akin pang-amoy. Parang pangkaraniwan na. Parang pangkaraniwan na lang. Oo. Eh, di tunuloy namin ang aming hanap buhay. Mas maganda po magyapak. Minana ni Edwin ang pagkakapa mula pa sa kanyang mga ninuno. Araw-araw lumulusong siya sa maputik na balon para sumalok ng nabubulok na latak ng pabrika. Iniipon nila sa malalaking balon ang latak. Maghihintay ng ilang araw hanggang mapanis at bumaho ito. Okay. Di finish na, nasa finish na Nandito na siya. Oo, finish na. Ito na ngayon ang sasalukin natin. Sasalukin natin ngayon. Ano karami ganito? Dahan-dahan ka mapag masilaw. Ganyan lang. Yan. Basta yung pinakamabantot lang. Oo. Kung tutuusin, madali lang ang lumusong at sumalok ng kapa. Yan ay kung matatag ang iyong sikmura. Makalipas ang ilang minuto. Yun lang na ulan na. Umuulan! Kailangan bago umulan ay maubos namin yan. Hindi pwedeng umulan kasi pag umulan, Pag umulan,
Madalagang at nalusaw siya at bumaha ng malaki, tapo na siya. Napunta sa mata ko. Ang hapdi! Hapdi sa mata to, kukuha ko siya ng ano kamay. Ay, ang lakas na! Pwede ka mamaya natin ba? Teka, kuya, sayang! Lalong umalingasaw ang katas ng pabrika at napilitan kaming tumigil sa pagtatrabaho. Yung pinaka-problema nila dito yung umuulan. Kasi lahat ng mga naipon nila ng mga kapa, malulusaw siya. Kasi mapupuno na naman siya ulit ng water. So, hintay ko naman nilang mapanis na naman. Bakit parang lalong tumangit yung amoy nung umulan, parang sumingaw. Parang amoy suka. Nakakasok. Nang tumila ang ulan, balik kami sa pagsalo. Yan lang, yung ibabaw lang. Kuya! 1, 2, 3! 4 na galon ang aming napuno na agad pinaanod sa kanal. So makikita ninyo, over time, bumababa yung tubig tapos umaangat yung langis. Ang ginagawa ng mga tao dito, niluluto to. Para tuluyang humiwalay ang langis, 3 oras na niluto ang kapa sa mainit na apoy. Nagbago ng anyo ang kakaibang likido, naging kulay itim, black oil kung kanilang tawagin. Yung pagluluto, yun ang pinakamahirap, yung pinaka-finish line. Oo. Yung pag-iipon okay lang eh, tsaka yung parang pinapawisan pa paggamot pa sa ehersisyo pa yun eh. Oo. Pinakamahirap yung magluto. Kasi po, Mainit ang hulab, mainit sa katawan. oo. Delikado pa sa pagbabawal, may pagkabanli pa. Oo. Mapapasok Kayo po pa. ba'y nadisgrasya na rin? Marami dyan? ng beses bago ako nagwang. Marami nang kapapasok ko sa kamay. Paano Tinitiis ko nangyari? lamang. Pero para makuha ang purong-purong langis, kailangan itong idaan sa isa pang proseso. Tapos, ano nang gagawin ngayon? Ba't ganun yung usok dito? Hindi na Parang may nasasamig ako. Makalipas ang 3 oras, maingat na sinalok ang kumukulong langis at isa-isang binalot sa sako. Marami ng beses bago ako nagwang. Marami nang kapapasok ko sa kamay. Paano Tinitiis nangyari? ko lamang. Paano nangyari? Pagbabalot kasi meron kasing katabihan ng bababalot. Meron kasing may sa aksidente na. Oo. Sobrang pagod mo, nabibitawan mo na. Pagbalot kong ganon, pagtihalan ganon, bumuka na sa ako. Naku, Hindi ko malap dito. Yun ang first time kong ang init nun. mainit. Mainit pa sa kape. Eh, syempre, bagong kuluyo na langis eh. Nang matapos ng balutin sa sako ang black oil, Tapos, pipigaan na niya ngayon para, kasi 3 yung components pa na laman nito eh. Meron siyang latak, yung parang solid part, tapos meron siyang tubig, tapos meron siyang langis. Dito sa proseso na to, mahihiwalay, maiiwan dun sa sako yung latak at ang lalabas lang yung tubig at saka yung langis.
Makalipas ang ilang oras, Ito ang pinaka-pilis na namin. Pilis na ganito na ang kulay. Wow! Ito na. Magiging ganyan? Ganito na kaganda. Yun ang aming pilis na trabaho. Ang galing! sinong mag-aakala na ang nabubulok na latak ng pabrika maaari palang maging langis, black oil kung tawagin nila ito. Kada isang drum ng black oil maaaring ibenta ng 2,700 pesos. Linggo-linggo, 10,000 liters ng black oil ang binibili ng truck na ito sa mga residente ng Quezon. Ang black oil daw kasi ang isa sa mga sangkap ng biodiesel. Langis na nagpapatakbo sa ating mga sasakyan. Hindi, dyan na lang. Pwede pala ito? Parang mantika na rin, ano? Pero hindi naman pang food yan. Hindi naman to pwedeng pang ano, no? Pang luto. Ay, Eh, pang ano lang to? biodiesel. Pero mga 2% lang sa isang ganito. Mga 2% lang nito. Mga makukuha ako. Akalain mo, no? Dahil dito, yung waste ng ano, pwede palang pantakbo sa sasakyan, ano? Ang galing.